Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Amen? Kaya sigurado na ang iyong kinabukasan. Ikaw ba naniniwala? Tiyak na ang iyong hinaharap. Amen po ba? At ang walang lamang bangko ay pupunan. At ang katawan na nahihirapan ay palalakasin. Amen? At ang pamilyang hindi magkakasundo ay pagkakaisahin sapagkat ito ang salita ng Diyos. At ang lahat ng masama ilalayo na palayo sa iyong bahay. Iaalis palayo sa iyong katawan, ilalayo sa iyong mga mahal sa buhay, sapagkat ikay nakaputong ng isang kampyon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya pag ikaw ay nag-aalinlangan, pumikit ka lang. Pumikit ka lang at hayaan mo ang Diyos ang makipaglaban sa iyong labanan. Laging tandaan mo, ang Diyos lagi ang nakikipaglaban, hindi tayo. Tayo lamang ay tagapalakpak at tayo'y tagapagdiwang. We are only to celebrate all His victories. At wala tayong gagawin kundi laging magpuri at magpasalamat sa Kanya. Kayo ba'y naniniwala na ikaw ay higit pa sa mananagumpay? Kaya sabihin mo sa 5 katabi mo, natiyak ko na. Natatanggapin ko na ang lahat ng malalaking tagumpay. 5 lang, kaya katabi mo yan, 5 yan, sabihin mo. Makapangyarihan ang iyong ipinahayag dahil anuman ang sabihin ng iyong bibig na iyong pinaniwalaan at hindi ka nag-alinlangan, mangyayari. Mangyayari. At buksan ninyo ang Biblia sa Matthew 20, verse 26. Matthew 20 verse 26. At ano po ang sabi doon? But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. So lahat po ng tao ay gusto'y maging bida. Lahat po ng tao ay gusto'y maging dakila. At ang sabi ng Panginoon, hindi naman imposibleng maging dakila. Pero ang pinakita niyang pamamaraan para maging dakila ay maglingkod. So kung ibig ng isang taong maging dakila, kailangan siya ay naglilingkod. Tayo ay sandaling manalangin. O Diyos aming Ama, sa aming pag-aaral sa daigdig, iba ang mga aralin na naituro sa amin sapagkat ito ay tungkol sa pagkuha. At iba ang aralin na makalangit at ito ay sa pagbibigay. At ikaw ang unang nagpakita na ang susing lantad at hayag ay ang pagbibigay. Ibinigay mo ang pinakamahalaga sa iyo. At nakamit mo ang maraming anak sa pagbibigay mo ng kaisa-isa't bugtong mong anak. Kaya ito ay maging katulad ng matalas na tabak na magkabilay talim na humiwa sa pinaghihiwalayan ng espiritu at kaluluwa at ito ay tumusok sa kaibuturan ng aming buong pagkatao. Nais naming maging dakila para sa kalwalhatian mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So, ano po ba ang greatness? Pag sinabi pong great, wala po itong katulad at ang simpleng Tagalog ay pambihira. At pag sinabi pong pambihira, ito po ay tungkol po sa isang
katotohanan na ang nagpapadakila sa bawat isang naghahangad na maging dakila ay ang Panginoong Jesus. Sa Psalm 71 verse 21. 71:21, dahil ipakikita ko lang po, Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. So gusto po ng Diyos na ikaw ay umunlad ang kadakilaan. Ngayon, ang katanungan, gusto mo bang ikay dakilain ng Diyos? Salamat at kayo ay hindi nakasagot. Dahil ang kadakilaan po, tandaan mo, ang kadakilaan po ay gusto ng Diyos. At mula pa kay Adan, ang Diyos ay nakipagtipan. I will make your name great. Ano po kaya ang ibig sabihin ng Panginoon kay Abraham? Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Glory. So, atin pong unawain na ang pangalan mo ay magiging dakila kapag dinakila mo ang dakilang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang titulo po ng mensahe ay kung ano yung ating unang binasang talata. Great believers always serve. Ang mga dakilang mananampalataya ay laging naglilingkod. Na kapag ikaw po ay pumunta sa handaan at dahil kaibigan mo yung naghanda, ang unang pupuntahan mo ay kusina. Bakit? At sasabihin mo sa kaibigan mo, ano bang maitutulong ko? Hello? Dahil ikay dakila. Nakukuha niyo po? At kung ang iyong laging iniisip ay makapaglingkod, pagbibigyan ka ng Diyos. At nasa paglilingkod ang pagpaparangal ng Diyos. Yung iba kasi ay gusto ay pinaglilingkuran. Mismo ang Panginoong Hesukristo ay nagsabi, ako'y dumating hindi para paglingkuran, sa halip ay maglingkod. Nadaanan po ba ninyo yun sa pagbabasa ninyo ng Biblia? Kaya ang kadakilaan po ay nasa paglilingkod. Uulitin ko, ang kadakilaan ay nasa paglilingkod. At may mga pagkakataon na pagod ang ating katawan. Kaya hanga ako sa mga nanay at sa ilang tatay din. Ang mga nanay po kahit working mother, pagdating sa bahay siya pa rin ang maghahanda ng hapunan. Ang tatay, nasa harapan na ng telebisyon. Para bang siya lang ang napagod sa maghapong hanap buhay. At may mga tatay, napipintasan pa yung madaling inilutong ulam. Pero laging tandaan mo po, ang pagiging dakila ay nasa paglilingkod. Kaya't ang isang tatay at isang nanay na naghahanap buhay pagdating sa bahay, magkatuwang. Hello? Kung gusto pong manood nung iyong pinapanood na sinusubaybayang dula sa telebisyon, bumili ka ng another set dun sa kusina. Hello? Pwede bang mangyari yan ngayon? Pwede po. Kaya napakahalaga po na gawin mong katulad ng langit ang iyong bahay. Create an atmosphere of heaven within the confine of your household. Kailangan yun po'y maging katulad ng langit. Sa langit po ba ay may kakulangan? Sa langit po ba ay merong awayan? Sa langit po ba ay may sigawan? At tatanungin ka, paano mo na-check? Kaya nga ating unawain ang salita ng Diyos ang magsisiwalat na sa langit ang boses ay malalakas. Sumisigaw, hindi nagmumurahan, kundi nagpupuri at nagdidiwang sa Diyos na dakila. Amen. Hallelujah. Sa Matthew 23, verse 11, basta maghangad kang maging dakila. But he that is greatest among you shall be your servant. Kaya nga, kung merong pupursigin na siya ang maging pinuno,
bigyan mo ng lahat ng trabaho. Dahil yun ang dapat na gawain ng isang naghahangad na siya'y maging isang star. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng trabaho. At trabahuhin mo naman yung dapat mong trabahuhin. Kaya nga po, ikaw na gusto at ang sino man na gustong maging dakila sa inyo, siya ang magiging ninyong lingkod. Kaya't ang kadakilaan po ay, tingnan mo sa ganitong larawan. Ang kadakilaan po ay naka-apron ng isang chef. Hello? Ang kadakilaan po ay naka-maong na pangtrabaho. Ang kadakilaan po ay nakagwantes na handang magtrabaho. So in other words, greatness is work. Maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na suportang pinansyal. Naiabot po natin ang 100 bags ng relief goods para sa 100 pamilyang nasunugan sa Parola, Tondo, Manila. Hinahamon po namin kayo na sumuporta ng may kagalakan at kaaliwang maipaabot sa mga nangangailangan ang handog na tulong. Ang sabi sa Kawikaan, Kabanata 11, Talata 17, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kaya kung hindi pa po kayo partner ng ministeryong ito, halina at sama-sama po nating pag-ambagan ang misyon at maihatid natin ang kabutihan at maiparamdam ang kaharian ng ating Panginoon. Para po sa inyong mga kaloob, ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-8006784. Para sa mga karagdagang detalye at impormasyon, mag-text sa 0919-896-0904 o tumawag sa 723-8752. Ang kadakilaan po ay paggawa. Kaya't kung atin pong unawain at dapat nating maunawaan, our belief is essential. Ang atin pong pananampalataya ay napakahalaga. For Jesus doing mighty miracles in you, through you, and for the benefit of mankind. Kailangang maranasan mo ang himala. At kapag may karanasan ka sa himala, ipagmamalaki mo ang Panginoong Hesus na tanging may kapangyarihan gumawa ng himala. Kailan ba mangyayari ang himala? Sa panahong ikaw ay nasa mapanganib na kalagayan. Kailan ba magiging ang himala ay gagawa sa panahon na ikay nag-iisa na dahil iniwan ka na ng mga kaibigan mo? Doon mo mararanasan ang himala sapagkat hindi ka magtatampisaw sa hinanakit, hindi ka manghihinayang sa mga nalugi sa iyo, sa halip, ikay magpapatuloy na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. So belief is essential for Jesus doing mighty miracles. Kaya napakahalaga na sanayin mo ang iyong sarili na alalahanin mo yung mga himalang ginawa sa iyo ng Diyos. Tanong, may mga himala ba sa iyo ang Diyos? Salamat po sa matinis na amen ng ilan. So ito po ay malaking problema dahil marami ang hindi nakakaranas ng himala. At ang isa sa dahilan kaya hindi makagawa ng himala ang Panginoon dahil sa hinala. Ano po ang hinala? Baka hindi gumawa ang Panginoon ng himala dahil, so ang isa pong naghihinala ay maraming katwiran, maraming kapaliwanagan. Laging tandaan mo po, nung siya magpagaling ay sa panahon na masama ang ugali ng mga may sakit na kaharap niya. Kailan siya nagpagaling nung mabuti na ang ugali ng mga may sakit? Hindi po. Pinagaling muna niya
saka po niya tinuruan. Hello? Hello? So he preached, he teach, and then he heals. Siya ay nangaral, siya ay nagturo, at siya ay nagpagaling. Pinakain muna bago siya gumawa ng himala. Panauhin lang siya sa kasalan sa Kana at ito ang kauna-unahang himala. Ano naman ang pakialam ng Panginoong Hesukristo nung maubos ang alak? Di ba ang alak ay masama at nakalalasing? Pero ang himalang ito ay hindi tungkol sa alak na nakalalasing. Ang himalang ito ay tungkol sa alak ng banal na espiritu, sapagkat sa kahuli-huli ang pagkakataon, nakainom sila ng alak na hindi nakalalasing at ito ay ang simbolo ng banal na espiritu. Kaya kung atin pong unawain literally before we use it spiritually, unawain po nating may problema po doon tungkol sa handaan sa isang piging ng kasal sa Kana. At ano ang problema? Mapapahiya ang may pakasal. Dahil kapos na sila dahil ugali po ng mga Hudyo, kaya ang isa pong typical Jewish household ay lagi pong merong halamanan at meron po silang, kung hindi ulibo sa harapan ng kanilang bakuran, ay ubasan. For what reason? Kung mapapapunta ka po sa Nazareth sa Israel sa panahon ngayon, ipakikita po dun sa isang lugar doon kung paano ang isang typical Jewish house. Kailangan lagi silang merong pagawaan ng grape juice o ng fermented juice. Sapagkat yun po'y napakahalaga sa kanila dahil yun po ay kanilang pang-araw-araw na ginagamit para sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pagkain, sa kanilang langis, dahil ang olibo po ay napakaganda sa langis. Kaya nga po kung ating unawain mabuti, ikaw at ako ang pinakamapalad na lahing hinirang ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Kung ito ay maiintindihan mo, maunawaan mo kung bakit ikaw ay may problema. Hindi ka nagka-problema para mamroblema. Ikaw ay may problema para matutunan mo na ang karunungan ng Diyos ang lulutas ng iyong mga suliranin. Para matutunan mo na ang kapangyarihan ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagtatagumpay. It is not us, it is the power of the Holy Spirit through us. Kaya nga po, kung ating unawain, gustong-gusto ng Panginoon gumawa ng himala sa iyong buhay. Gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay dagling gumaling. Gusto ng Diyos na iyong negosyo ay umunlad. Gusto ng Diyos sa iyong kakapusan ay magpakita siya ng himala para laging sobra ang iyong pagpapala. Subalit dahil sa kamangmangan, hindi ito maranasan ng maraming Kristiyano sapagkat ang akala nila ay ang Diyos ay maramot. Ang akala nila ang Diyos ay istrikto at hindi niya ibig na ibigay ang pagpapala kung hindi muna pahihirapan ang kaniyang bayan. Hindi po totoo yun. Nung sila po ay dumating sa lupang pangako after 40 years, sila po ay nagkaroon ng ubasan na hindi sila ang nagtanim. Sila po ay nagkaroon ng balon na hindi sila ang humukay. Sila po ay nagkaroon ng lupain na iba ang nag-alaga. Yan po ang pagpapala. Yan po ang pabor ng Diyos. Kaya kung ikaw po ay magtitiwala, at kung ikaw po ay maniniwala at alisin mo ang pag-aalinlangan sapagkat ang sagwil sa iyong kaunlaran, ang hadlang sa iyong pagunlad ay pag-aalinlangan. Matagal ka na sanang tumanggap ng promosyon, pero ikay nag-alinlangan na hindi ka karapat-dapat. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Wala po sa ating karapat-dapat na parangalan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ang sabi ng Biblia, for promotion neither come from the east, nor from the west, nor from the south. Promotion come from on high. We have one audience, and that audience is God. He always listen. Watch out for the language that come out of your mouth.
iyo pong tiyakin na pag nagsalita ka, puro positibo. Na kapag ikay nabigo, sabihin mo, naku, napakalapit na ng tagumpay. Hello. At kapag kumirot ang iyong tuhod, purihin ng Diyos, isang takbo ko lang ng 1 kilometro, wala na ito. So you are declaring what the Word of God said, believe and you shall have it. Hindi sinabing, work hard and you shall be blessed. Believe and you shall receive blessing. Pinahihirap po nung iba. Dahil ganun ang paraan ng kanilang pag-unlad, naghirap sila. Pero laging tandaan mo po, may isa nang naghirap at ito ay ang Panginoong Hesukristo. Ang ating gawain lamang ay panatilihin yung napagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo, kaya ikaw at ako ay lilinlangin na hindi totoo yung natapos na gawa doon sa krus sa Kalbaryo. Na hindi totoo ang kanyang pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat sa langit. Sapagkat kapag nagpatuloy ka sa katotohanan ito at pinaniwalaan mo, ang banal na Espiritu'y malayang makagagawa sa iyo sapagkat yung kanyang muling pagkabuhay ay isang sinyales na ang banal na Espiritu'y bababa, kaya siya'y umakyat sa langit. At laging tandaan mo na ang gawain ng banal na Espiritu'y idalangin ka 24/7. Hello. Bagamat meron tayong mga tagapanalangin, ngunit ang panalangin ng banal na Espiritu higit na mas mahusay kaysa panalangin ng laksang dami ng tao. Ang sabi ng Romans 8:26, napakaliwanag po dito. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So, ano po ang ibig sabihin nito? Na kapag tayo ay dumaraan sa mga imposibleng sitwasyon, kapag tayo napapaligiran ng mga taong tayo ay pinag-uusig, huwag kang gaganti sa kanila. Huwag kang maghihimutok. Huwag kang nagpis, sapagkat sa kalagayan natin sa mga ganong pagkakataon, the Holy Spirit is making intercession for us. And He who searches the heart will know the mind of the Holy Spirit. Kaya kung iyong unawain na ikaw ay may karunungan, ikaw ay may kalakasan, ikaw ay may kapangyarihan, at iyong gagamitin yung kalakas at kapangyarihan na yun. At ang isa pang napakaganda at napakamakapangyarihang katotohanan sa Hebrews 7:25. At ang sabi po dito sa Hebrews 7:25, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Wherefore, kung saan nga, kaya niya din na iligtas. So to save them to the uttermost. Yun pong uttermost ay sa pinakamataas na pagliligtas na dalhin sa ibabaw at tugatog ng kaligtasan. At sino yung iangat ng Panginoong Jesus? Silang pumunta sa Ama, unto God by Him, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Seeing He ever liveth to make intercession for them. Sapagkat nakikita natin na si Hesukristo ay nananalangin para sa iyo at sa akin. At ano kaya ang laman ng kanyang panalangin? Tagumpay ka na. Tagumpay ka na. Tagumpay ka na. Tagumpay ka na. Magaling ka na. Magaling ka na. Those will be the word of Jesus Christ. And all you need to do is to believe. Huwag mo nga akalain na pag nag-umpisa ka ng negosyo at natiyak mong yun ang gusto ng Panginoon sa iyo. Sa unang umpisa mo, tikay nalugi, huwag kang mag-aakala na hindi kalooban ng Diyos yan. Tinitingnan kung paniniwalaan mo yung iyong narinig. Praise the Lord. Gusto mong gumawa ng himala sa iyo ang Panginoong Hesukristo? Araw-araw. Gusto mo? Iwasan mo ang unbelief.
Sa Matthew 13:58, ipakikita ko sa inyo kung ano yung hindi kinawiwilihan ng Diyos. And He did not many mighty works there because of their unbelief. Hindi siya makagawa sa bahay ng ilan dahil hindi sila makapaniwala. Ano ba ang unbelief? Nako, pastor, imposible sa buhay ko yan. Kaming mag-asawa, parehong walang trabaho. Ano naman ang katuturan ng pareho kayong walang trabaho? Kailangan kayo magkasundo. Magkasundo kayo na kayo ay bibigyan ng Diyos pareho ng hanap buhay. Hello? So unbelief is not to believe na kaya ng Diyos na ikaw ay bigyan ng hanap buhay. So let Jesus perform a mighty works in your life. Nakukuha niyo po? Maaring nadarama mo at iyong naiilarawan sa iyong imahinasyon na mamamatay ka na. Gayon din ang pakiramdam ni Hezekiah. Pero ang sabi niya, Diyos ko, pag ako'y namatay, wala nang magpupuri sa iyo. Pag ako'y nalibing na ang katawan sa hukay, wala nang mananalangin sa iyo. Dahil ilan po ang taong nagpupurit dumadalangin sa Diyos. Kaya hindi ibig ng Diyos na mamatay tayong maaga dahil iilan tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Hello, this is good news. And no one, if I die, no one will celebrate you. Wala nang ipagmamalaki ka, wala nang ipagpipiesta ka, wala nang ipagdidiwang ka, sapagkat ako ang isa doon sa iilan na ikaw ay laging isineselebrate. Ano po bang celebration na laging ang Diyos ang pangunahin, na laging si Jesucristo ang tampok sa lahat ng iyong mga anniversary, birthday at lahat ng celebration mo sa iyong pamilya, ang tampok lagi at ang iyong pinagdidiwang ay ang Panginoong Jesucristo. Sa aming bahay, si Jesucristo hindi panauhin. Si Jesucristo ang may-ari ng aming bahay. At kami lamang ay kanyang katiwala. Kaya iyong itapon na yung nakadikit sa iyong dinding that Jesus is the guest of your house. Kahiya-hiya, siyang may-ari ng ating bahay. At atin pong unawain sa 17:20, the same book, Matthew 17, and Jesus said unto them, because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Do you want a life that always experience impossible work of Jesus? Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. So ano ang gagawin mo kung ikaw ay walang trabaho? Speak. Hello? Ano ang gagawin mo pag may kirot sa iyong katawan? Speak. So faith is speaking. Grace is performing what you have spoken. Grace is a performance of what you believe. Amen? Kaya iyong unawaing mabuti, iilan tayo nakasapakat ng Diyos. Hindi lahat ay naniniwala sa ating pinag-uusapan. Kaya nga ang tanong ni Tomas sa John 14, saan po ang daan? At ang sabi niya, hanggang ngayon, hindi mo alam ang daan. I am the way, the truth, and the life. At ang sabi ni Felipe, show us the Father, and it shall show peace to us. At ang sabi niya,
Felipe, hanggang ngayon, hindi mo alam na ako at ang Ama ay iisa. Kung nakita mo na ako, nakita mo na ang aking Ama. At ang sabi naman ni Judas Tadeos, ang sabi niya, bakit sa amin ka lang nagpapahayag ng ganito? Sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa Kanya. Ikaw ba'y naniniwala doon sa mga naririnig mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos? Tatanggap ka ng maraming kapahayagan. You will receive plenteous of revelation. Why? Because you believe. It's not your position in life. It is not your family background. It is about your believing in Jesus. Hindi ito sa pinag-aralan, hindi ito sa kagalingan at husay sa pamumuhay. It is because you believe in Jesus. Ganun pa lang kasimple. Oo, ganun lang kasimple. Sasampalataya ka. Pero ang problema sa pananampalataya, marami ang nag-give up pag malapit nang mangyari yung kanilang inaasahan. Kaya ang sabi at babala ng Hebrews 10:35, eto po, dahil by speaking, so sabi rito, wag mong itapon. Kung magkagayon nga, wag mong itapon ang iyong tiwala. Ibig sabihin, wag kang titigil sa pagtitiwala. Basta paniwalaan mong ikay magaling. Kahit ano ang kirot, paniwalaan mong ikay magaling. Kahit na 3 ulit ka nang nag-apply ng trabaho at ikaw ay rejected, basta paniwalaan mo sa ika-4, ikay magkakaroon ng hanap buhay. At hindi pa rin nangyari sa ika-5, at hindi pa rin nangyari sa ika-19, at siya ay tinanggap. At napakalaki ng kanyang starting pay. Alam niyo kung bakit? Dahil siguro sinabi niya, ika-19 na application ko na po ito. At laging tandaan mo, ang tao ay humahanga sa matyaga. Hello? Kaya ang pananalig ay matyaga. Dahil tuloy-tuloy ang tiwala. Which hath great recompense of reward. Alin daw po ang merong pambihirang gantimpala? Ang katyagaan. At saan galing ang katyagaan? Sa tiwala. Kaya huwag ka pong magrireklamo pag nabalam ang iyong promosyon. Hello? Kaya hindi ka ipinopromote dahil 3 ranggo yung ibibigay sa iyo at lalampasan mo yung 2. Hello? Umiiyak ka doon sa level 1. Ay, ang gusto ng Diyos pala, level 3. Hello? Kaya magpuri ka lang at magdiwang. At patalasin mo. Meron akong pinsan o pamangkin sa pinsan. At siya ay matalino dahil UP graduate siya psychology. Pero siya po ay sama ang loob doon sa kanyang ama na kapitan ng isang passenger luxury liner, local. At sa kanyang sama ng loob, ayaw niyang gamitin yung kanyang napagtapusan sa UP. Kaya nag-apply siya ng Navy. Dahil ang inan niya ay nasa LA, so nag-apply siya ng US Navy. At nung siya ay nasa US Navy, lahat ng examination kanyang linahukan. At siya ngayon, wala pang 5 taon sa US Navy, napakataas na ng ranggo. Through examination lang. So, na-develop po yung confidence. Na-develop po at nagtagumpay siya doon sa kabiguan niyang makamit ang pag-ibig at pagmamahal ng kanyang tatay. At ibinuhos niya ito ay sa pagpapakatalino. There is a great recompense of reward if you have confidence in God and confidence in yourself. At ang sabi po sa 36, for you have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. What is the promise? A recompense of great reward. And what is the will of God? Cast not out your confidence. Ano po ang pangako? Ika'y magkakaroon ng patong-patong at limpak-limpak na gantimpala. At ano ang kalooban ng Diyos? Huwag mong aalisin ang tiwala mo sa Kanya. Hello? Naintindihan mo po? Lilinaw ang iyong mata ng higit pa sa iyong kabataan. Amen? Lilinaw ang iyong pandinig ng higit pa sa iyong kabataan. At magugulat ka sapagkat pag sumulat ka, nagliliwanag sa iyo ang mga isasagot mo doon sa iyong eksaminasyon. Why? Because you have confidence in God. Develop it and grow in that development. At alam mo,
God will give you wisdom above your training. Ibibigay ng Diyos ang mga pag-aaral at karunungan na hindi mo naripaso at hindi mo napagsanayan. Napakadakila po ng Diyos at ibig niya na ikay parangalan para wala kang ipagmalaki sapagkat yung iyong pag-unlad ay hindi dahil sa kagalingan mo, hindi dahil sa kahusayan natin, kundi dahil sa kadakilaan ng Diyos. Do not be afraid because I will do the fighting for you. If He will do the fighting for us, then He will do the promotion for us. Oh, ang Diyos po'y napakabuti, kaya gustong-gusto ko kayong kausap. Sa John 12:37. So nagdi-develop po tayo dun sa unbelief. Lilipat po tayo sa belief at ito po'y maiksi lang. But though He had done so many miracles before them, yet they believed not on Him. So pansinin po natin, yung maraming sumunod sa Panginoon, nakakain ng mga tinapay at isda na galing sa iilan, sila nakakita ng mga himala na ang patay ay nabuhay sa pamamagitan ng paggawa ng Panginoong Hesukristo at hindi pa rin sila sumampalataya kay Jesus. So unbelief has to be removed. By all means, at all costs, alisin mo ang hindi paniniwala. At pagbigyan mo ang Diyos na makagawa ng mga dakilang himala sa iyong buhay at maging karanasan mo ito araw at gabi. At sa Hebrews 3:12, huling talata. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Ano ang tawag dito sa unbelief? Saan daw nandun yung unbelief? Saan nandun yung unbelief? In the heart. And unbelief is an evil in departing from the living God. So unbelief is departing from the living God. Ang hindi paniniwala ay paglayo ng malayo mula sa buhay na Diyos. Kaya pag nabasted ka, bumalik ka uli. Huwag kang titigil hanggat iyong iiyak. Kapag nabigo ka, iiyak mo at huwag kang titigil. Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan kung paano ka magtatagumpay. Hello? Walang amen. Alam nyo, ito po nga, kaya ako excited dito dahil ito'y buhay ko rin. Na ako'y nagtagumpay because of belief. At nagtagumpay ako sa unbelief. Kung hindi po ako sumampalatayang mapapangasawa ko ang aking asawa, hindi sana ako nagkaasawa ng maganda. Hello? At hindi kami nagkaroon ng anak na mga gwapo at manugang na magaganda at apong magaganda. Why? Bakit nangyari yun? Because of belief. Amen po ba? So, sabi rito, an evil heart of unbelief. So, ngayon natin pong unawain. Ang pangalawa po, your life situation is an instrument for Jesus performing a miracle. So, ang katayuan mo sa buhay ay kasangkapan ng Panginoong Hesukristo para makagawa siya ng himala sa iyong buhay. At gustong-gusto ni Jesucristong gumawa ng himala at mga himala at mga himala sa iyong buhay. Ano ba ang kailangan mong himala sa ngayon? Gagawa ng himala ang Panginoon pero so when Jesus perform a miracle, it is not apart from a person. He will always use a person to perform a miracle. Hello, sa inyong pamilya, ikaw ang gagawing kasangkapan ng Panginoon para maghimala sa iyong buong sambahayan ang Panginoong Hesukristo. O, purihin ang Panginoon. Pagkakataon ng Panginoon na makapagturo kapag siya ay pinaniwalaan sapagkat magkakaroon ng himala. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus.
Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. At kapansin-pansin, pinarangalan ng Diyos si Naaman. At dahil sabi niya sa Israel, walang katulad ang pananampalataya ni Naaman. Sapagkat maraming may ketong sa panahon na ni Naaman, pero si Naaman lamang ang tumanggap ng kagalingan. Why? Because he believed. He believed na paglublob niya ng 7 ulit doon sa mabahong tubig ng Jordan River, kahit na siya ay mataas na general ng Syrian army, alam niya na pag kanyang sinunod ang sinabi ng propeta, because when you believe God, you shall be established, and when you believe the prophet, you shall prosper. At ang sabi ng kanyang ayudante, ang sabi niya, General, ay narito rin lamang tayo, ba't hindi ka pa lumublob? Oo nga naman, narito rin lamang tayo, lumublob na kaya ako? Opo. At nung siya lumublob, pinatay niya ang kanyang reputasyon. At siya lumublob kahit na siya ay kagalang-galang. At sa 17 paglutang niya, mas mabuti pa sa kutis ng sanggol na wala ang leprosy. At isang babaeng 12 taon dinudugo. Tandaan mo po, ang grasya ay laging kasama mo. Ang pabor, grace is spiritual blessings and favor. And it is not merited. Though it is conditional always, because grace can work only through obedience. Ang grasya po ay tatrabaho lamang sa pagkamasunurin, at ang sabi ng babaeng 12 taon nang dinudugo at naubos na ang kayamanan. Ano kaya ang kutis ng babaeng inaagasan ng dugo for 12 years? Baka kulay abo na siya. Hello? Ay dahil umaagas ang dugo. Pero ang sabi niya, hindi siya pinanawan ng pag-asa. Ang sabi niya, nakipagsiksikan siya kahit na 12 taong nanghihina na siya. This is faith at work. Ang sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng baro ng Panginoong Hesukristo. Ako ay gagaling! Ako ay gagaling! Ako ay gagaling! Ako ay gagaling! At natanggap niya ang gantimpala ng himala ng kagalingan. Why? Because he declared, as you speak, it shall be done to you. Ganun lang kasimple, Pastor. Subukan mo. At makakaranas ka ng mga himala. Huwag mo nang i-complicate ang iyong pananampalataya. At ang sabi ng Panginoon, paupuin mo sila. 5,000 mga sumunod sa Kanya sa kagubatan. Huwag mo silang pauuwiin. Dahil baka sila'y mahimatay sa daan dahil maghapon na silang nakikinig at gutom. Paupuin mo at pakakanin natin. Laging tandaan mo po, pag imposible, marami pong hahadlang. Panginoon! Panginoon! Saan po tayo kukuha ng pagkain? Na-estimate na agad yung halaga. Ito po'y mga 200 denaryo. At kung meron ba tayong 200 denaryo, saan tayo bibili? So ang tao pong nag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos
They are limiting the power of God. They are hindering the capability of God by their reasons. Paano ako iunlad? Paano akong mananagana? Ay ako ay matanda na. Laging tandaan mo na nung mga anak si Sarah, 90 anyos, at lolo na si Abraham. Hello? Kaya ang iyong pananampalataya ang susi sa paggawa ni Jesucristo ng himala sa iyong buhay. Hello? Kadalasan, magaling tayong maging doktor sa ating sarili. Naku, mataas siguro ang presyon ko. So you are declaring your belief. Ngayon pala kaya nahilo, hindi na malayang kanina nung natutulog, naumpog. So by declaring na mataas ang presyon, pagkuha, aba, oo nga. Dahil susunod yung iyong ipinahayag. Hello? Tahimik. Mukhang tinatamaan kayo. So sa Romans 4:20, dito po magsisiruin tayo. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. So pansinin po natin, promise of God and then in faith. Not only faith, but strong in faith, giving glory to God. What is faith? Faith is believing the impossible. Faith is seeing the invisible. Faith is accepting the unreasonable. That is faith. So kahit na wala ng sperm cell ang katawan ni Abraham, kahit na walang egg cell ang productive system ni Sarah, they was strong in faith. Mangyayari ang salita ng Diyos, magaganap ang pangako ng Diyos, at yung kanilang paghahayag ng kanilang pananampalataya na kapagpaparangal sa Diyos. Kaya nais kong ipaunawa, the more you loudly declare what you believe, you are giving glory to God. At naghanap si Andrew. At nakakita siya. Tandaan mo ito, there will be always a person that God will use to perform a miracle for you. At pansinin po natin, nakatagpo sila ng isang batang lalaki na may baon. Kapag naghanap ka, laging tandaan mo, sa maliit ay gagawa ang Diyos ng himala. Ano ang nadatagpo ang baon ng bata? 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay. At ang sabi ng Panginoon, sapat na ito para sa 5,000. Wow! At pansinin po natin, sino ang nag-uwi nung 12 bakol na sobra yung leftover? Yung batang maliit. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo kung ano man ang meron sa iyo, gamitin mo sa pagpupuri at pagpaparangal sa Diyos, at ikaw ay makakaranas ng patong-patong na biyaya at pagpapala, because your faith is strong in the sight of God. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Then, lastly, desire to see the mighty hands, the outstretched arm, the acts in the works of God. Hangarin mo lagi araw-araw. At sa iyong isipan, magkuta ang katotohanan na ang kamay ng Diyos ay kasama mo araw at gabi. Na ang Diyos ay laging nakadipa ang kanyang mga bisig sa iyo. Na ang Diyos ay nasa panig mo. Sa Deuteronomy 1:30, glory. Ano ang sabi ng Deuteronomy 1:30? At ang sabi nito, the Lord your God, which goeth before you, He shall fight for you. Sino raw makikipaglaban sa iyong labanan? According to all that He did for you in Egypt before your eyes. Kung paano kang iniligtas nung ikaw ay naghihingalo na, kung paano ikaw iniligtas sa nakamamatay na sakit noon, ang Diyos na nagligtas sa iyo noon, ang siya ring magliligtas ngayon. At sa 3:22 ng Deuteronomy, oh, I love the word. You shall not fear them, for the Lord your God, He shall fight for you. Sa 2 Corinthians 27, Chronicles 20:17, laging tandaan mo, ang laban ay sa Diyos, at ang iyong gawain lamang ay sumampalataya. You shall not need to fight
in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Mga kapatid, kasama mo ang Diyos. Kaya ka may imposibleng sitwasyon dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka susubukin ng hindi mo kaya. Kaya ka, tandaan mo, for great and mighty acts, Jesus need a situation, an impossible situation. Kaya ngayon pong gabi, you will receive and you will experience big breakthrough. Gawin natin plural, big breakthroughs. Ikaw po ay tatanggap at makakaranas ka ng malalaking tagumpay because you are wearing the crown of the victor. So I challenge you now. How shall you see? And when shall you see? Paano mong makikita ang paggawa ng Panginoon? At ang sabi po ng John 14:12, ito po ang ating tekstong tinatayuan sa buong 2015, John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. The works that I do shall he do. So paano ka magiging dakila? Gawin mo ang lahat ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. At sasamahan ka niya kapag ginagawa mo yung ginagawa ng Panginoong Hesukristo. And then sa Mark 16 verse 17, and this sign shall follow them that does not believe. Ano po sabi? At ang mga palatandang ito ay bubuntod, susunod at hahabol sa mga naniniwala, sa mga sumasampalataya. At paano ito sasama sa iyo? In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. So magsasalita ka sa ibang wika. And then sa verse 18, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So do you want to experience the accompanying presence of Jesus? Pag nakakita ka ng may sakit, wag mo nang sabihin pumunta sa doktor na kaibigan mo. Ilayhan mo na siya. Hello, ilayhan mo na siya. At pag hindi pa gumaling, igapos mo ang diablong may dala ng sakit sa kanyang katawan. Amen? At hindi pa rin gumaling, pahiran mo ng langis. At pag hindi pa rin gumaling, ikaw ay kumuha ng makaka-agree sa kagalingan niya. Huwag kang titigil sapagkat ang kagalingan ay atin. Huwag kang titigil sapagkat ang kayamanan at kasaganaan ay atin. Huwag kang titigil. Kaya puntahan mo ang iyong pastor at sabihin mo, Pastor, maki-agree ka. Anong ia-agree ko sa iyo? Na mangyari ang salita ng Diyos sa aking buhay. At sa kasunduan natin, God desire somebody who will agree with Him. And if you desire that someone will agree with you, look, tumingin ka ng mga taong makikipagkasundo para sa iyong himala. Bow down your head. O Diyos aming Ama, salamat. Walang katulad ang iyong kabutihan at ang iyong kapangyarihan. Hayaan mo nga po na ang bawat isa ay magkaroon ng sobrang hamon at sigla na maranasan nila araw at gabi ang mga himala. Ito po'y para sa karangal at kaluwalhatian mo. Pagtibayin mo po ito sa buhay ng bawat isa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi bilang pagsang-ayon ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Great day to live, make your day great. Ang Diyos po ay napakabuti at tuloy-tuloy ang sigla ng pagtuturo at pangangaral at paglawak ng broadcast sa telebisyon para ihatid ang kadakilaan ng Diyos sa inyong buhay at sa inyong tahanan sapagkat ang kadakilaan ng Diyos ang siyang kikilos at gagawa ng kakaiba sa bawat buhay. Kaya dito sa natapos na mensahe, great believers always serve.
at ikaw po ay hindi pangkaraniwang mananampalataya, ikaw ay pambihirang mananampalataya, kaya ikaw ay naglilingkod, kaya't ikaw ay sumasamba sa Diyos. Kaya't sa pagkakataon pong ito, nais kong inyong personal na malaman na kailangan ko ng 10,000, 10,000 partners na magkakaloob ng 500 piso sa loob ng 6 na buwan upang ating mapalawak pa ang ating broadcast, at kailangan po na kayo ay makapag-commit 500 pesos a month for the next 6 months. At in return, kayo na may padadalhan ko ng anointing oil. Ito po ay maraming patutuo dito sa anointing oil, at ito pong latest preaching ko na God has the final say. At monthly po ay padadalhan ko kayo ng kung ano man yung inyong i-request na aking mensahe. Mapagpala po kayo ng Diyos at maranasan ninyo ang kagandahan ng Diyos. So mag-text lang po kayo, mag-email, at ang isa pang added value sa inyong kapakinabangan, isasama po namin ang iyong pangalan. The moment na magkaloob ka ng 500, isasama namin sa prayer list ang inyong pangalan, at ito ay aming idadalangin every day. At dalangin ko ang todo-todong pagpapala ang ibuhos sa inyo ng Diyos, at itong paghakbang ninyo sa pagpapasya mula sa wala, magkakaroon ka. I know the truth of the Word of God. Kaya ikaw ay magkakaroon sa sandali na mag-umpisa kang magkaloob ng 500 bawat buwan sa loob ng 6 na buwan. Manalangin tayo. Diyos ko, napakabuti mo at ikay walang hanggan, at ang pagpapatuloy ng palatuntunang itong naghahasik ng iyong katotohanan, ng iyong kadakilaan, ay ito po ay makapangyarihang sumaklob sa kanilang buhay at maranasan nila ang kaginhawaan sa sandali na sila ay makapagsimula ng 500 kada buwan sa loob ng 6 na buwan na kaloob. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, maramdaman agad nila ang kapayapaan, kapatatagan at kasiyahan at kakaibang kaligayahan na hindi nila pa nararanasan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Malugod po namin kayong inaanihan sa Friday Night Revival Meeting sa darating na May 1, May 8, May 15, May 22, May 29. Ito po ay walang bayad at kami po ay galak na makapiling sa gabi ng himala at gabi ng pagpapala. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa